Sa previous episode, si Kai ay isang batang lalaki na gumagawa ng pakikipagsapalaran sa loob ng isang dungeon. Ang tanging armas na dala niya ay isang insecticide spray na naging epektibo laban sa mga halimaw sa loob ng dungeon. Kahit ganoon ang kanyang mga armas, lakas loob pa rin siya na balang araw ay magkakaroon siya ng isang set ng mga magagandang armor kaya't patuloy sa grind ang batang si Kai, hanggang sa natagpuan niya ang isang gold slime na naglabas ng isang mystical card na may laman na isang goddess. Ang goddess na ito ay may overpowered na kakayahan at ito'y nagsisilbing alalay ni Kai sa loob ng dungeon, at mas napapabilis nito ang kanilang pagpatay sa mga halimaw. At sa pagpapatuloy, lumipas ang maraming oras sa piitan habang sinusubukan nila na hanapin ang elixir. Nakita ni Katso si Kai na bumalik at sinabi niya kay Kai na magpahinga at magbanyo. Napansin ng kanyang ina na lagi siyang umuuwi ng mas gabi at pinaalalahanan siyang huwag magpakapagod at huwag pabayaan ang pag-aaral. Kinabukasan sa eskwela ay napansin ni Katso na wala pa si Kai. Sa oras na iyon ay bumukas ang pinto at dumating si Kai at humingi siya ng paumanhin sa kanyang pagka-late. Napansin ng guro na madalas siyang nahuhuli at pinagsabihan siya na maging mas responsable. Muling humingi ng paumanhin si Kai at umupo na at habang oras ng tanghalian ay pinag-uusapan ng lahat ang paglabas ng spin-off ng Dungeon Lovers. Tinanong ni Katso ang mga kaibigan ni Kai kung manunood sila. Kumpirmado nila iyon at tinanong si Katso kung sasama siya. Sinabi ni Katso na hindi siya sasama at pinapasabi kay Hakari na mag-ingat siya palagi, samantala ay natutulog si Kai sa kanyang mesa at nagpunta ang tatlo sa parke ng piitan. Mukhang inaantok pa rin si Kai pero sinabi niya na okay lang siya at sa isang punto, nagpaalam si Kai at sinabing hindi siya sasama para makita si Hakari. Mas gusto niyang pumunta sa piitan para ipagpatuloy ang paghahanap sa elixir. Nakita ng kanyang mga kaibigan siyang umalis at nag-isip kung dapat ba nila siyang tulungan, pero alam nilang mababa ang kanilang mga level at baka maging sagabal lang sila kaya't nagpasya silang puntahan si Hakari at subukang pasayahin siya. Nagpunta sila sa kanyang silid kung saan naglaro sila ng mga baraha at hindi nila matalo si Hakari. Sinabi niya na mahusay siyang manlalaro kaya huwag daw silang mag-alala na natatalo nila at nangako ang dalawa na sa susunod, maglalaro sila ng video games kung saan sinabi nilang hindi sila matatalo. Pero ipinahayag ni Hakari na ang level niya sa larong iyon ay higit sa 50 at dagdag pa niya na si Miko ang nagturo sa kanya. Biglang nagsimulang umubo muli si Hakari at nag-alala ang dalawa pero agad naman itong huminto at sinabing okay lang siya. Nagpaalam sila at pinapaabot kay Katso ang pasasalamat para sa mga prutas na ipinadala. Sinabi nila kay Hakari na ganun din ang pag-aalala ni Katso para sa kanya. Alam niya iyon pero nalulungkot siya na hindi man lang siya binisita ni Katso kahit minsan at nagpaliwanag ang dalawa ng may kasamang nervyos na hindi gusto ang pagpunta sa parke. Nagsisinungaling sila at iginiit na dahil sa dami ng tao. Tinanong ni Hakari kung may kaugnayan ba ito sa kapitan at nagulat sila na nalaman ito ni Hakari. Sinabi ni Hakari na mula nang siya'y na ospital ay marami siyang oras para magbasa at nakakita siya ng libro tungkol sa kasaysayan ng piitan at nahanap ang impormasyon at larawan ng kapitan. Napansin niya ang apelyido at ang parehong mga mata, wala nang magawa kundi aminin ng dalawa at alam ni Hakari na ang kapitan ay isang bayani, ang unang pinuno ng eksplorasyon at nawala nang umabot sila sa level 41 ng piitan. Tinanong sila ni Hakari kung ito ang dahilan kung bakit ayaw ni Katso pumunta at sinabi nilang oo, dahil nagpapaalala iyon ng kanyang ama at inisip ni Hakari na kung nawawala pa rin siya ay baka buhay pa ito. Nangako siyang kapag gumaling siya ay pupunta siya sa level 41 at hahanapin ang kapitan upang si Katso ay makabalik na sa parke. Gusto rin ni Hakari na mag-explore ng piitan kasama siya. Samantala sa piitan ay nakasagupan ng grupo ni Kai ang isang sphinx at sinimulan ni Silly ang kantang Valkyries para palakasin ang kanyang mga kasama. Ang leon ay bumuga ng apoy pero pinutol ito ni Betty gamit ang kanyang espada. Nagbitaw si Lucille ng nakakapinsalang apoy pero hindi ito masyadong epektibo. Tumakbo ang sphinx para umatake kay Silly at ginamit ni Miko ang kanyang sayaw ng mga ilusyon para lituhin ito at inatake ito ni Eri. Sila Miko at Snash ay inatake ito mula sa malayo habang si Kai ay gumapang sa ilalim nito at tinataga ito ng espada hanggang sa mawala ang Sphinx. Nang matalo ang Sphinx ay umangat ang level ni Kai, Miko at Eri at binati sila ni Betty kaso si Lucille na selosa ay nagtataka kung bakit sila lang ang umangat ng level. Inisip niya na malapit na rin siyang mag-level up kasama si Silly at sinabi niya na tingnan ni Kai ang iniwan ng Sphinx. Nadiskubre nila na ito ay isang simpleng nucleus lamang at alam nilang mahirap hanapin ang elixir,
Mahirap man pero hindi sila sumusuko kaya't nagpasya silang magpatuloy subalit bago iyon ay hiningi ni Silly at Lucille na pakainin sila, binigyan sila ni Kai ng ilang mga nucleus at ayaw namang maiwan sina Betty at Snash. Paglabas nila ng opisina ay binati sila ng mga tao sa kanilang malaking progreso nitong mga nakaraang araw, inaalam nila ang kanilang kinita at ito'y may total na 4,500,000 at 70,000 yen at sinubukan nila itong hatiin sa tatlo. Pero sinabi ni Kai na hatiin ito sa 4 dahil bahagi pa rin ng grupo si Hikari at pumayag ang kanyang mga kasama. Paglabas ng piitan, sinabi ni Miko kay Kai na gusto niyang sumama sa kanya sa pag-explore sa mga araw ng linggo at sang-ayon si Eri basta't walang seminar sa universidad. Masaya si Kai dahil makakaabante na sila at tinanong siya ni Miko kung sapat ba ang kanyang pahinga dahil mukhang pagod na pagod siya. Iniwasan ni Kai ang tanong at nagpaalam na para pumunta sa istasyon. Pagdating sa bahay ay nanood si Kai ng programa tungkol sa Dungeon Lovers, nakita ng mga bida na hindi pa rin nila mahanap ang hinahanap nilang bihirang bagay subalit hindi sila nawalan ng pag-asa. Nagpasya silang bumaba pa dahil habang mas malalim at mas malaki ang posibilidad na makita ito, alam ni Kai na ganoon din ang sitwasyon niya na mas malalim at mas malaki ang tsansang matagpuan ang elixir, kaya't nagdesisyon siyang mag-research tungkol sa mga halimaw sa level 12. Kinabukasan ay nakatulog si Kai sa klase at galit na sinigawan siya ng guro para magising, ngunit natutulog pa rin siya at humiling ng 5 minuto pa. Pagkatapos ng klase ay mabilis siyang tumakbo papunta sa piitan ngunit hinarang siya ng kanyang mga kaibigan kasama si Katso. Pinayuhan siyang magpahinga dahil mukhang sobra na ang kanyang pagsisikap, inalok nila siyang pumunta sa karaoke o mag-bowling. Ngunit magalang itong tinanggihan ni Kai at nagpatuloy sa kanyang daan at pinigilan siya ni Katso at sinabing alam niya ang ginagawa niya para kay Hikari, nauunawaan ang kanyang pag-aalala. Pinakinggan ni Kato si Katso saglit subalit nagpatuloy pa rin siya. Tinanong ng kanyang mga kaibigan si Katso kung hindi ba niya pipigilan si Kato at sinabi niya na hindi, dahil nauunawaan niya na ginagawa ito ni Kai para kay Hikari. Sa piitan ay humarap si Kai sa hagdanan ng level 12. Mag-isa siya dahil hindi nakasama sina Miko at Eri at plano niya sanang silipin lang ang lugar pero nawalan siya ng balanse at bumagsak, napagtanto niyang pagod na siya. Pumayag si Lucille na tama siya at napansin na mukhang sobrang pagod si Kai, na tila parang napupuno ng luha ang mga mata at iminungkahi ni Betty na magpahinga muna at mag-explore sa ibang araw. Pinilit ni Kai na okay lang siya at iminungkahi na silipin lang saglit ang lugar. Kung may malaking panganib ay agad silang babalik at pagbaba sa level 12, agad nilang naramdaman ang lamig dahil ito ay isang nagyayelong lugar, napansin ni Kai na sobrang lamig kaya't naisip niyang magdala ng mas maraming gamit sa susunod. Naglakad sila ng kaunti at malapit ng madulas si Kai dahil sa yelo at inalok ni Lucille na tunawin ang yelo gamit ang isa sa kanyang mga atake, pero sinabi ni Kai na huwag na dahil mukhang wala namang panganib ng mga halimaw, nakaramdam ng kaba si Betty dahil dito. Napagpasyahan ni Kai na sapat na ang kanilang nakita at magbabalik na sila, kaso biglang may naramdaman siya at tinanong ni Kai kung halimaw ba ito at sagot niya na parang may sumasabog na mabilis na lumalawak, mula sa madilim na kuweba sa kanilang harapan at lumabas ang isang grupo ng mga natatakot na paniki. Binalaan niya sila na may parating at nagsimulang umuga ang lupa dahil sa malalaking yabag, lumitaw ang isang grupo ng malalaking baboy ramo at itinaas ni Silly ang kanyang bakal na kalasag at pinaalalahanan si Kai. Nagpasya silang umatras at binuhat ni Kai siya at mabilis silang tumakbo upang panatilihin ang proteksyon ng spell kung sakaling habulin sila. Pero walang paraan ng pagtakas at wala silang ibang pagpipilian kundi ang lumaban. Sinabi niya kay Silly na gamitin ang Valkyrie para palakasin ang kanilang mga kasama at binato ni Lucille ang kanyang mapanirang apoy pero mula sa mga apoy at usok, lumabas ang mga wild boar na hindi man lang nasaktan. Nagsimula ng atakihin nila Kai at Betty ang mga ito gamit ang kanilang mga espada, habang ipinagpatuloy ni Lucille ang kanyang mga atake at tumulong na rin si Silly at ang mga nucleus ay nagsimulang magtipon, sa wakas ay umangat na ng level sina Silly at Lucille. Masaya si Kai na makita ito, pero nawalan siya ng bantay sa isang malaking wild boar na paparating at sinubukan niyang umiwas, pero nadulas siya sa yelo at tinamaan ng malakas na saksak ng hayop at bumagsak siya at natabunan ng maraming baboy ramo. Bumaba ng malaki ang kanyang mga puntos ng buhay at si Betty ay nagawang lumapit ng sapat upang madala siya. Inutusan ni Silly at Lucille si Betty na kunin si Kai at tumakas habang sila ay magbibigay ng oras.
Tinanong ni Betty si Silly kung paano nila mapipigilan ang mga halimaw at nagsimula ng kainin ni Silly at Lucy ang mga nucleus na nakolekta nila mula sa laban. Sinabi ni Silly na nakakuha siya ng bagong abilidad mula sa pagtaas ng kanyang level at nagsama ang dalawa at nagsimulang magdasal, nagpapalakas ng kanilang enerhiya. Binato ni Silly ang kanyang spell at si Lucy naman ay nagbitaw ng isang malakas na spell. Nagsama ang kanilang mga atake at nagdulot ng malaking pagsabog at tumakbo si Betty dala si Kai sa kanyang balikat, at naramdaman niya ang paghina ng kalagayan ni Kai. Dinala niya ito sa isang ligtas na lugar at sinubukan niyang gamitin ang kanyang Dark Healing, ngunit hindi ito naging epektibo at dumating na sina Silly at Lucille at tinanong kung kumusta si Kai at sinabi ni Betty na ginamit niya ang Dark Healing, pero nauubos na ang kanyang puntos ng magic at wala na siyang magawa. Sinabi ni Lucille na siya na ang bahala at tumayo siya sa tabi ni Kai at sinampal ito ng marahan habang sinasabing huwag siyang iwanan. Nahulog mula sa bag ni Kai ang ilang mga potion at sinubukan ni Silly na ipainom ito sa kanya, ngunit hirap siyang ipasok ito kaya't inilagay niya ito sa kanyang bibig at ipinainom kay Kai gamit ang kanyang mga labi. Nagsimulang umepekto ang potion at hindi nagpapahuli si Lucille at binuksan ang sarili niyang potion at ginawa rin ang parehong bagay. Patuloy na nagpalitan sina Silly at Lucy sa pagpapakain ng potion kay Kai gamit ang kanilang mga labi. Naunawaan ni Belly ang sitwasyon at binuksan ang kanyang potion pero sinabi nila na huwag na siyang sumali. Ipinagpatuloy ng mga babae ang pagbibigay ng potion kay Kai hanggang sa unti-unti siyang gumaling at nagising. Nagpasalamat si Kai sa kanila sa pagsasagip ngunit agad siyang nawalan muli ng malay. Nagising si Kai sa infirmary kung saan siya sinuri ng doktor. Dumating ang kanyang mga kaibigan na nag-aalala at tinanong kung ano ang nangyari at ikinwento nila na natrap siya sa isang stampede. Natapos ng suriin ng doktor si Kai at sinabi nitong maayos na ang kanyang mga sugat dahil sa potion, pero kailangan niyang magpahinga. Tinanong ni Miko si Kai kung ano ang pakiramdam niya at inamin ni Kai na natakot siya. Nag-alok ang kanyang mga kaibigan na ihatid siya pauwi pero tumanggi siya at tumakbo palabas habang humihingi ng paumanhin kay Hakari. Kaso dito muna matatapos ang ating recap. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.